Inamin ni Coach Jude Flabel na 80% ng kanilang ginawa para pataubin ang Gilas ay pigilan si Justin Brownlee, ang isa sa mga main man ng grupo ni Coach Tim Cone. At bunga ng umuugong na balitang wala pa rin commitment si Kai Sotto sa July window ng World Cup qualifiers, nagtatanong ang ating mga kababayan, wala na ba ang pagiging makabansa ng ilang atleta? Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sinunog ng Tall Blacks ang pangarap ng Gilas Pilipinas na umakyat sa susunod na round. At nang makapanayam ng media, hindi na ikinaila ni Coach Jude Flabel ang estratehiyang ginawa para biguin at sunugin ang pangarap ng mga Pilipino, ang bokyain si Justin Brownlee. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Jude Flabel sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Halos 80% ng game plan namin umiikot sa kanya. Sa tuwing nasa loob siya ng court, alam namin babalik at babalik ang bola sa kanya. Malaki ang atensyon na kukuha niya kasi kaya niyang umiscore at isa siyang tunay na scorer sa international level. Kaya kailangan naming manatiling dikit sa kanya sa lahat ng oras. Kasama siya sa lahat ng opensa nila. Kaya gusto namin siguraduhin na palaging may dalawang depensa sa kanya at marami siyang makitang bantay sa tuwing gagalaw siya. So malinaw sa pahayag ni Coach Jude Flabel kung gaano kaseryoso yung depensa ng New Zealand Tall Blacks kay Justin Brownlee, di ba? Kapag sinabi kasi na 80% ng kanilang game plan, ibig sabihin halos buong defensibong strategy nila umiikot sa pagpigil kay Brownlee. At nakita ang epekto nito sa resulta ha. 4 na puntos lang ang naitala ni Brownlee mga ka-playoffs sa laro kontra New Zealand. Para sa isang player na kadalasan sandigan sa opensiba ng Gilas Pilipinas, napakalaking pagbaba po nun. Kitang-kita kung gaano siya nahirapan eh. Una, sa tuwing hahawak siya ng bola, agad may help defense, di ba? Nakita niyo yan. Pangalawa, madalas siyang ma-double team bago pa makaporma. Kitang-kita po natin yan. Pangatlo, hirap siyang makahanap ng malinis na driving lane. Laging nagta-turnover, di ba? Pangapat, kahit sa pick and roll action, may nakaabang na pangalawang depensa kagad sa kanya. Hindi lang siya nabantayan mga playoffs eh. Literal na kinulong talaga si Brownlee sa depensa. Pinakita dito ng Tall Blacks na handa silang pilitin ng ibang players na mag-step up kaysa hayaan si Brownlee yung magdikta ng laro. At doon nagbago yung daloy ng laban. Kapag limitado pangunahing scorer mga playoffs ha, naaapektuhan yung spacing, nababawasan ng inside-out threat at napipilitang mag-adjust ang buong sistema. Sa ganitong antas ng laro kapag ang go-to guy mo napigilan ng ganito ka-epektibo, ramdam ng buong team yung epekto. At yun ang isa sa mga malaking dahilan kung bakit nahirapan ng Gilas at nauwi sa pagkatalo. Malinaw ang mensahe ng New Zealand kung mapipigilan mo ang puso ng opensa, si Brownlee po yun, mababawasan ang tibok ng buong kupunan. Matapos kalusin ng Tall Blacks, muling nabuhay ang usapin tungkol sa pagiging makabansa sa column na inilabas ni Ding Marcelo ng Spin.ph kung saan highlight ang lagay ni Kai Sotto sa Gilas. Inalala nito kung paano makipag-unahan sa tryout ang mga player noon para lang makabilang sa hanay. Headline niya, wala na ba ang pagiging makabansa? Tutukan natin ang report ni Ding Marcelo sa Spin.ph. Naalala ko pa yung panahon na ang mga player natin halos magdugot pawis talaga bago makapasok sa national team. Linggo-linggo tryouts noon. Walang atrasan, walang palakasan, talagang laban kung laban. At ang mga Pinoy fans, abang na abang, parang may hinihintay na resulta ng buhay nila kung sino ba yung mga papalarin. Tapos pag lumabas na yung listahan, makikita mo sa mga napili, halos hindi magkasi yung ngiti nila doon. Punong-puno ng yabang na may dangal at sobrang saya dahil nabigyan sila ng pagkakataong isuot yung tricolor. Ibang level ang karangalan nun. Tanungin mo si Robert Jaworski, si Atoy ko, si Philip Salazar, si Mon Fernandez. Alam nila kung gaano kabigat at kasagrado yung laban na yun. Grabe naalala natin yung panahon na talagang pinagpapatayan yung laban para lang makapasok sa national team. Hindi naman literal na patayan. Pero hindi basta-basta mga playoffs Linggo-linggo yung tryout, siksikan yung talento, walang kasiguruhan, kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. At kapag natawag yung pangalan mo doon, ibang klase paramdam nun. Parang nanalo ka na rin para sa pamilya mo, di ba? Para sa barangay mo, para sa buong Pilipinas. Karangalan na magsuot ng tricolor Hindi lang uniform, kung hindi responsibility po ito mga playoffs. Kaya ngayon, medyo mabigat sa dibdib ng ating mga kababayan na marinig na si Kai Sotto ay mag-skip muna sa Gilas dahil nakatuon siya sa pagpapalakas at pag-perform ng maayos para sa Kosigaya Alphas. At sa ngayon, hindi pa siya committed sa July window. Grabe mga playoffs Oo, gets natin ang side niya. Bata pa siya. Kailangan niya talagang magpalakas, mag-improve, patunayan ang sarili sa Pro League. Career niya yan pangarap niya yan At kung tutusin, tama rin naman na unahin mo ang long-term growth mo. Pero iba kasi kapag Gilas na tumawag national team yan. Hindi lang basta
tournament. Hindi lang exposure, representasyon niya ng bandera. Buong bansa dala mo sa dibdib mo kapag sinuot mo yan. Noon, kahit may kontrata sa PBA, kahit may injury risk, kahit pagod na sa liga, kapag tinawag ng bayan, tumatayo talaga. Walang tanong, walang tingnan muna natin. Automatic present sila. Hindi ito pag-atake kay Kai Sotto, hindi ito paninira mga playoffs. Isa lang tong tanong na natural marinig ng fans. Nasaan ang priority kapag sabay ang club at bayan, di ba? Kasi para sa marami, ang Gilas hindi lang sideline. Hindi siya naka-sideline dapat. Hindi optional. Pangunahing tawag yan eh. At sana darating ang panahon na maramdaman ulit natin yung apoy na yon. Na kapag Pilipinas ang nakasulat sa jersey, kahit anong pagod, kahit anong sacrifice, go. Kasi iba yung pride kapag bayan ang pinaglalaruan mo eh. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong isuot ang tricolor mga playoffs ha. At kapag nabigyan ka, sana ramdam ng lahat na buong buo yung commitment. Sa huli gusto lang naman ng fans na makita ang best version ni Kai Sotto. Hindi lang para sa club niya sa Japan ha, kundi para rin sa Pilipinas. So guys, maraming salamat.